we've got another original content, original reaction video content. Visit na mga reklamador sa channel ko eh. Puro daw ako reaction video, wala na akong originality. Ayan no. Diba? Original reaction video content. Yun yung uso ngayon. Diba? Ano yung originality doon? Kasi syempre, mga analyst may ano yan eh. May mga sariling opinion yan. Syempre, as a retail investor na nagre-react, diba? Yun yung original content doon. Yung reaction ng isang retail investor. Yun yung original content. Dami reklamo sa buhay itong mga hayop na to. Mga nagko-comment sa aking channel. Di ba masaya Pasko nyo? Di ba? Pasko na. Puro pa rin kayo reklamo. Di ata maganda Pasko nyo eh. Ha? Di na kasi nakapanood ng ano ko eh. Mga chamba analysis ko eh. Anyways, if you want exclusive original contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Piruin mo. Di na kita supporter, reklamador ka pa sa aking channel. Kano lang kayo gumawa ng YouTube channel mo, no? Anyways, ito yung topic ko for today. Investing opportunities shaping 2026. Diba kasi 2025, it looks like hindi maganda yung ending ng PSE. So, quick stock market update muna tayo. And nag-negative 1.8 kanina ang PSEI. So, year to date, down na naman siya ng almost negative 10%. Meanwhile, wala namang mali sa ibang market, no? US, Nasdaq 20%, SPY 16%, international almost 27%, emerging 28%, Southeast Asia 15%, total world almost 20%, and my personal dividend retirement portfolio is almost kanina 24% na to eh. So nag-retreat ulit siya into 23.5%. Pero okay lang. Masaya pa rin yung Pasko ko. It seems. Ikaw, no? Reklamo na lang siya. Di ata masaya Pasko nyo eh. Kaya puro reklamo eh. So magre-react ako on different slides and share ko yung opinion ko as a normal retail investor participating in the Philippine stock market. An investor that's massively outperforming PSEI and the US market since 2021. Lahat yan may broker generated statement na minsan sinishare ko, or actually every month sinishare ko na ulit siya sa aking Patreon. So how to invest daw? So you need to position for lower rates. So nasa 4% tayo ngayon. So, antayin mong bumagsak yung interest rate. Ako ka pumasok, ganun ba yun? Or habang pababa yung interest rate, dapat continuous ka ng posisyon. Ba, ganun yung ibig sabihin nila. Kasi any lower interest rate is good for the equities market. Cheaper capital and yung kanilang mga projected cash flows potentially lumalaki din. Okay? Therefore, kanilang long-term value mas naging attractive. So, more to go in stocks. Ako, 100 stocks ako lagi, no? Of course, mga analyst, no, mga professional, lagi nilang sabihin na, invest ka rin on bonds, blah, blah, blah. Para siguro mas malesen yung volatility sa value ng portfolio mo. Pero, di ba? Ang bottom line dyan is that the equities market will always outperform the bond market in the long term. So why go for bonds, no? Kung based on data, equities market, as long as ginawa mo siyang long term, they will always outperform the bond market. Siguro pag lang, no, yung mga kabado, mga laging matatakutin, then maybe talagang position ka on bonds. Sell further, dollar strength. Ano to? Maybe pag lumalas yung dolyar against peso, no? Maybe maging cautious ka, baka ganon. Maybe sell. Go for gold. So pag tumatas ang gold, para yan eh. It's a bet against the financial system na magkaroon siya ng collapse, no? Eventually. Or it's a bet against the
the economy na in the near term magkakaroon siya ng weakness talaga. Okay? And then time for real estate. Pag mga sobrang na yan yayamanin yan siguro pag walang magawa sa buhay kasi yan Siyempre, mangulit-ngulit dyan yung mga tenant mo, ganyan. Kung wala kang magawa and hands-on ka on your tenants, hindi wala sa real estate. So, we've got some table here. Equity surge. Bonds held ground. Equities led the way. Bonds stayed afloat but fell short of projected gains. Ito ating mga gains nila, year to date. So, you have the EM, emerging market. Na malakas ang emerging market this year, 27%, DM equities, 13%, commodity, hindi ko alam ano ibig sabihin nito. So, EM equities, led by China and Vietnam, Ganda ng Vietnam Ganda ng GDP growth nila, and DM equities, led by, US and Japan. Nakita nyo kanina, ang ganda ng takbo ulit ng US, na at one point this year, nagne-negative sila Parang at one point ng 2025, nag-negative 10% sila. And then, fast forward today, we should na plus 20% na naman. Okay? Plus 20% niya, plus 15% yung nakita nyo kanina. And based sa table na to, karoon ngayon ng outperformance sa emerging market, US equities. Ang tanong, tatalon ka ba doon? Pero ako, loyal ako sa Philippine stock market kahit katakot-takot na bash yung tinatanggap ngayon ng PSE, ng SEC, ang Philippine stock market. Ako, Philippine stock market all the way. Bakit? US, bubble ang US. It's a massive AI bubble waiting to get pop. Malapit na siguro, baka next year na, malay mo. Ngayon, itong China, bumabawi lang yan, And pati yung mga emerging market, bumabawi lang yan So, makikita nyo rito, EM. So, while yes, up sila ng 28% this year, pero since 2021, up lang sila by roughly 4%. So, bumabawi lang sila. Same thing with, VXUS. Ayan, While yes, up sila this year ng 26%, pero since 2021, up lang sila ng 24%. Same thing with ASEA, ayan. While yes, up sila ng 15% this year, mababawi lang sila since 2021. Okay? So, 27%. So, lang yan, Kanya-kanyang bawi lang yan. Eventually, may bawi din yung PSI na yan So, binabash siya ngayon. So, hindi mo malayan, siya na yung gumagawa ng outperformance kasi everything is, cyclical. Di ba? Yung mga political noise, blah, blah, blah. Eventually, gagawa yan ng sarili niyang correction, okay? May mga mangyayaring events, ganyan, or maybe 2028, magbago ng gobyerno, blah, blah, blah. So, magko-correct yan, okay? And then, the economy will follow. Yun? Everything is, cyclical. So, US dollar performance in 2025. So, ito yung DXY, pinapakita niya na, lagi ko din itong pinapakita in my channel kasi, yung iba nagtataka, bakit ang hina ng PHP? Dahil ba malasa ang dolyar? The answer is no. Mahina ang dolyar this year. It just so happen na mas mahina talaga ang PHP, peso. So, bakit mahina ang peso? Because of economic uncertainty, political uncertainty. Magulo, Magulo ang Pilipinas ngayon. Magulo ang BBM administration. Pero recently, nagre-rate cut na ulit ang US Mag-print na ulit sila ng pera. I-stimulate na ulit nila yung kanilang economy. Ipipilit ni Donald Trump. We'll see ano epekto nun. Especially next year, And then of course, you have gold, na nagsisurge this year. Therefore, yung mga gold stocks, tataasan sila this year
Pero like I said, APX yung may laman doon. PX, nakikiano lang yon, nakiki gold search, nakiki hype. Wala pa naman talagang ano yun. Wala siyang matinong gold production, parang ano, tinatapos pa lang nila yung kanilang project. And then you have OGP na I think very risky ang OGP. Pero it is what it is a dividend stock na mataas daw yung yield. Kaya ano, pinapatos yan ng mga retail investor. Ayun, eto malupit, no? Global forecast, global markets expects a slowdown in 2026. Yan yung di maganda, no? I think eto yung hindi preparado dito ang Pilipinas, no? Kasi ang Pilipinas, nabubuhay tayo sa remittances, okay? OFW pag nagkaroon ng slowdown sa madaming economy sa iba't ibang bansa, may mga malilay-off dyan na mga worker. So, potentially, babawasan yung remittances, may mga magtitipid, consumer spending power ng mga Pilipino, hihina. I think, hindi ready doon ng Pilipinas. Just in case mangyari yun. I don't think ready doon ang BBM administration kasi busy sila sa politics, no? Politics dito, politics doon. Okay? So, yan yung something to watch out next year kung talagang mag-slow down yung madaming economy. Yari Pilipinas, I tell you. Okay? I'm not sure paano gagawa ng adjustment ang Pilipinas. So, ang forecast ng Pilipinas next year is 5.6. Binaban na nga yung forecast sa Pilipinas. Parang below 5.5 ata yung forecast sa kanya ng iba't ibang mga body na gumagawa ng forecast. The market's biggest question, assessing the bubble risk. Well, here's something about bubble, no? Ang bubble diyan na predict. Mangyari na lang yan pero mahirap siyang i-predict kung kailan siya puputok. All we know is that there's massive spending right now on artificial intelligence na we all know a lot of those spending hindi magmamaterialize, okay? Just like what happened to dot-com bubble dati, there's a massive spending on the on network infrastructure dati. Anything related sa internet. Pero not all of it nagmaterialize. Kaya nga, kapag hindi nagmaterialize yung mga spending na yon, syempre, lahat ng pinoproject mo dati, magbabagsakan yon. Therefore, creating a lower valuation. Therefore, isa-sell down yung mga stock. Ganon ang bubble. Na eventually, mangyari yan sa AI. Kailan mangyayari? No one knows. So yung AI bubble na yan, pwede pa yung mag-continue for another 1 year, 2 years, blah blah blah. Hanggang sa bigla na lang siyang pumutok, no? Due to certain event na madi-discover, ma-unlock, ganon. So sabi dito, search trends suggest investors are watching closely. With measure, wala yan, is a waste of time, no? Yun ang bantayan, kailan puputok. Puputok na lang yan bigla. Puputok yan sa isang moment na hindi mo inasahan. Okay? Ganun yun. So, you have the greed and fear index na pinapakita ko rin to paminsan-minsan on my channel. Pero wala to. Pinapakita ko lang siya for some additional visuals. Pero, extreme fear pangat nga yung stock market nila doon So, you have the S&P 500 and earnings growth despite premium pricing. Corporate earnings continue to deliver. Pero yun kasi yung question dyan, no? While yes, they're growing their earnings, kunyari, nag-grow sila ng sabihin mo ng 10% year over year, tapos nag-trade sila at multiples of 30, 35, 40. Di ba? Ma-justify mo ba yun? Malamang hindi. Di ba? Kaya madami nagtataka bakit nagbabagsakan sila SM, sila Jollibee. Ganyan yun. Ganyan situation nila dati They're growing by sabi mo ng double digit, yes, pero binibigyan sila ng very expensive premium, 30 something, 35, 40. Tapos yun, magtataka ba't nagbabagsakan? Yun. Yan, sila SM, SMPH. Ganyan sila dati. Kaya nga, fast forward today, nagko-correct na sila despite growing sila, okay?
Kasi nga, tinatanggalan na sila ng premium. Despite premium pricing, corporate earnings continue to deliver. Ay yung big tech. Di ba? Na mostly si Nvidia yan eh. Ang ginagawa ni Nvidia is nagpapautang siya on AI companies. Kunyari, papautahin niya si ChatGPT. Pero dapat may commitment si ChatGPT na bumili ng ng kanyang Nvidia chipset. Parang, di ba parang networking na yun? Parang web of networking na yun di ba? So kahit sabihin mo nag-grow si Nvidia ng sabihin mo ng 20%, 30% year over year. Kung titrade naman siya at a premium multiple of let's say 70 plus, 100 plus. Ayan PE ratio of 44, ganyan. The moment na magkaroon ng slowdown yan into kahit mga 10%, ganon, or worst case scenario, mag single digit growth sila, yun na. Mayayari na yung mga investor dyan, especially makakapasok pa lang. So, malas pa rin yung growth rate ng mga tech-related na stocks. So, eto yung mga earnings growth ata to. Okay? Tataas, no? Pag next year, nagbagsakan yung mayan, yari na. Okay? AI trade and bubble concern. Current valuations look elevated, but the underlying numbers are far stronger than in the 2000 dot-com cycle. So ito yung comparison of dot-com bubble of 2000 and the potential AI bubble na nangyari. So grabe pa yung PE dati, umaabot siya ng 60. Meanwhile, sa ngayon, lang sila less than 30. Pero ang PE kasi, di ba, price to earnings, mabilis magbago yan eh. Pag biglang nag-slowdown yung growth ng mga earnings ng company, pero pinipitik pa rin sila ng pinipitik, di ba? Yung P ng isang company, biglang pipitik yan eh. Yun yung ngayon, mga AI stock daw, they have a better free cash flow margin, net profit margin, and a better ROE. Close to 30% compared to the dot-com na a little bit above 10% lang. Okay. Parang pinapakita rito, baka naman, baka matagal pa yung AI bubble kasi very solid yung yung pinapakita pa rin na fundamentals na mga AI stock, comparing it with those companies dati nung nasa dot-com. Okay. And still, continuous pa rin yung CapEx spending ng mga Big Four. Ayan. Microsoft, Amazon, Meta, and Alphabet. Ang tanong, yung mga kinakapis ba nila today, eventually, magmamaterialize. Okay. So, eto yung yung sinasabi ko kanina, ito yung parang pyramiding scheme na nangyayari ngayon sa, sa mga AI, na parang umikot lang na umikot yung, yung pera sa kanila. Ang pinanagbe-benefit is, si Nvidia. Kasi, bibili at bibili ng chip sa kanila, ganon. And then ang pinasumasalo ng risk dito si OpenAI, di ba? Kapag binibili mo sa Nvidia, ang risk mo lang diyan is valuation concern, no? Other than that, the company is very profitable and cash flowing business. Meanwhile, si OpenAI, syempre, nagpapile up yung utang yan. And syempre, hindi pa siya nakapag-generate ng profit. So, lahat ng risk sinasalo ni OpenAI, and syempre, dahil private to, no? Syempre, yung mga private funds na bumibili ng mga ganyan, nandun din yung risk, okay? Ang tanong, magmamaterialize ba ngayon yung mga inuutang-utang ni, OpenAI, ma-monetize niya kaya yung kanyang app, diba? Then we have another slide, deconstructing the AI bubble thesis. So ito daw yung mga reason bakit potentially mas safer yung yung nangyari ngayon, kasi 'di ba, nagbabayad sila ng cash kasi very cash flowing yung mga na yun
Company sa US, no? Ayan yung mga big four na sinasabi niya rito. Stocks aren't too expensive na yung mga ginagamit niyang metrics kanina, price to earnings, then mas maganda pa yung mga margins nila, blah blah blah. Pero may certain discussions out there or articles akong mga nabasa na kaya magaganda yung earnings ngayon ng mga tech companies kasi yung nangyayari is yung kanilang mga data center, no? Yung kanilang mga infrastructure. Kasi yung mga infrastructure, dinidepreciate mo yan eh. Di ba? Based on their life expectancy. Ni-schedule yan. Eh, ang ginagawa nila is parang inuusad yung depreciation, yung schedule para magmukhang maganda yung earnings nila today. Okay? Kasi yung mga ginagamit nilang mga hardware, mga chips, ano yan eh, ang bibigat ng trabaho ng mga yan, eventually talagang overwork sila, ganyan. Kailangan mo ng palitan, ganun. Then you have the US and China arms race kasi yun eh, yung US economy parang nag-all in sila ngayon on artificial intelligence. Baka maunahan sila ng China, ganyan. Number 4, you have chips are being used. Revenue is real, not circular. Yung kay Nvidia, yun, circular nga yung revenue nun eh. Pero sabi dito, however, this only makes up a small part or 13% of Nvidia's projected. Pero yung mga ganyang 13%, blah blah blah, malalaking bagay na rin yan eh. Kasi nga, they're trading at premium multiple. So, any potential fake growth na nire-report ngayon ng mga companies na eventually, baka lumabas yung kanilang tunay na growth, any slowdown, no? Di yan okay para sa nilang valuation. Then you have the wild card, ROI. This is the main risk. Companies are buying the chips, but we don't know if they will make enough money using those chips, blah, blah, blah. Eh, yun nga yung tanong dyan. Parang may nabasa kong article na parang sobrang laki na ng inuutang niya, no? Chat GPT. A portion of that na utang niya, ang projection is, kukundi lang yung ma-generate niya na revenue. Next, you have the global markets focus on China. Finding the next alpha kasi ito yung potential na kayang may pag-compete no, sa US. Kasi grabe yung supply chain ng China eh. Lahat ata ng produkto kaya nilang gawin. And of course, may hawak silang rare earth metals no, na kailangan mo for technological advancement. So ito yung performance ng ayan China kasi yung China siya yung nagdadala ngayon ng emerging market. Pero yung China parang ganoon din no, parang bumabawi lang din siya on previous years. And yung mga Chinese people, walang tiwalang Chinese people sa stock market nila eh. Walang sobrang dami ng skandal na nangyari sa sarili nilang stock market in previous decades. Kaya majority ng Chinese, ang investment daw is properties, no? Kaya nung nagkaroon ng bankruptcy yung Evergrande, madaming tinamaan, okay? Ngayon, kung mabalik yung confidence sa mga Chinese na magsibilihan ng Chinese stock, aba, di ba? Malaking liquidity yon, baka talagang gumawa ng outperformance yung Chinese stock market. So ayan no, since 2016 talagang nag-underperform sila. Okay. And yung levels nila today, kapag tinansya mo yan, parang di pa nila nabibreak yung ginawa nila nung 2020, no? Parang Pilipinas lang din to ah. Underperforming. Except that ang China, nag-start na silang mag-rebound. Pilipinas, ganun pa rin. So, ayun trading at a very cheap multiple, no? 12.2x, 15.7x, US 24.7x. Pilipinas nasa below 10x eh. Changing tides, 4 of the 10 biggest economies will be in Asia and that will be China, India. Uy, Indonesia oh. Diba? Lupit ah.
Na grabe ang nangyari sa Indonesia na yan eh. 'Di ba? Na Indonesia, ano yan, kumakapit yan sa China eh. Problema, Pilipino eh. Inawi nga natin China eh. Visit na yan eh. Hindi mo yung lahat ng kumakabit sa US, no? Sibagsakan na sila, okay? Sa US, ano yan, madugas yung mga yan eh. Nag-ooperate lang yaman kapag ano eh, may napapakinabangan sila eh. So, China shift to global trading partner. Ayan no. So, di ba? Hindi sila affected sa US oh. 11 point kaya sabi ko sa inyo takot si ano yan eh, Donald Trump sa trade war with ano eh, China eh. Wala mong pakialaman China sa US eh. Kaya nga fast forward today, medyo yung iba na tono niya with China eh. Parang very friendly na siya ngayon with China. Kasi wala naman siyang bala, no? Then you have the China's fourth. Wala, di ko maintindihan to. Oo, ano mangyayari dyan? So China's fourth plenum, a new growth path. So parang ito yung trajectory ng kanilang growth, no? And ayun, no? Ito na yung mga bago nilang babanatan, no? Artificial Intelligence, Quantum Info, grabe, no? Which is, capable nilang gawin yan, guys, kasi ang ganda ng supply chain ng China eh. Yun yung inuna nila eh, yung kanilang industrialization eh. And dahil napag-establish na sila ng maganda-gandang supply chain, no? Lahat ng produkto na export nila across the world, pwede nilang banatan tong mga ganito, mga more advanced na industries. Yan na yung next in line na babanatan nila. Kaya kung hindi hindi nagtino ang US sa nilang economic growth, wala, no? Mayayari sila. And then, China's rising lead in global high impact research. Ayan, oh. Puro China, oh. Oh. Magugulat ka na lang balang araw, may panlaban na sila sa mga yung mga big tech sa sa US. Kunyari panlaban sa Nvidia, ganon. Mangyari yan eh. It's just a matter of time. Kaya dapat ang Pilipinas dumidikit dyan sa China eh. Problema, shit na to. Mga Inglesero kasi yung mga daming Pilipino eh. Or mga feeling Inglesero eh. Mga feeling Americans eh. So, the next leg of the easing cycle, optimizing fixed income return. Analyzing the continued interest rate trend that validates fixed income as a strategic asset. Yung maintindihan, ano ibig sabihin na ito? No? Basta, yun na yun, no? Cycle peak. So, the usual lang, no? Pinapakita lang na, nagkakat ng interest rate kapag yung inflation, nakokontrol, ganyan. However, yung mga ginagawang policy ni Donald Trump, mga inflationary yun eh. Feeling ko talaga mayayari sila next year eh. Fed cut odds on the rise again kasi yan yung gusto ni Donald Trump. Gusto niyang i-pump yung nila, stock market. Kaya pipilit niya talaga yan. Investment grade bonds offer potential for strong. Wala. O bibili ng bonds na yan. Siguro pag bilyonaryo ka, pwede siguro bonds ka dyan. Pero kung retail investor ka lang, no? Building wealth, I think putting some money on bonds is a waste of capital. Ang mga na lang yan, mga bilyonaryo, ganon. So, syempre, mag-usap-usapan na nila yan in the coming months, yung rate cut na yan. Kasi nga, yan eh. Overvalued nga yung US market, so naghanap sila ng dahilan paano mag-continue na i-pump yung kanilang stock market. So, naghanap sila ng kung anong klase ng optimism. Okay. Ganyan naman yung yung mga bubble eh, di ba? Injekan mo ng kung anong klase ng optimism hanggang sa mapump siya ng mapump hanggang sa eventually wala ka nang ma-inject na optimism, ganyan. Doon na puputok yan, okay? Ngayon, kung mamimili ka, no, US o mas maganda sa China eh, no? Gusto mong mag-participate on other markets, I think China is the way to go. Especially yung naibalik nila sa kanilang tao yung confidence on mag-invest ulit sa kanilang stock market. Daming population ng China. Biruin mo lahat na yun mag-invest sa China. Di ba? Magpapasok ng pera sa kanilang stock market.
talagang mapapump yung stock market nila nun. And I think, ayun lang, okay?